based doon sa mga ano ba ang tawag dyan, collection boat ng lepers. Every year o every 6 months, magra-round yan, kinukulek ang mga lepers, dinadala dito. Nung hindi pa establish yung pantalan dyan, doon sila binababa sa kon. Sa likod, sa loob. Doon yun. May pantalan. Kaya may lansya. Yung lansya, pupunta doon, binababa yung mga... Pero siguro yun hindi ko na inabot. Pero gano'n nag-umpisa hanggang nagawa yung pantalan. At the same time, ginawa yung basin. Para kay ano yan, yung sa Hansen, ay sa... Oo, ang una Hansen bago yung Balala. Ang isa pa, yung lansya, nagpuputo ng bakawan. Collection ng fuel para sa kitchen. Kaya dalawa yung nandiyan, yung bote ng yung tunggaw. Kaya nga yung lansya nagihila. Ang pinuputulan kina San Pedro ng Bakaw. Tsaka yung yan sa may Tabulchit. Ay, sasabi rin yun na shelter nung saka yung ang pagtambak niyan, yung kinuhang lupa, yan dyan sa likod ni Kwan. Ni Inti, Balones. Diyan nagkuha ng lupa, tinambak niya sa basin. Palibot. Pati ito, kasama itong tinambak. Noon, ang tambak hanggang dito lang, yung Kamada, hindi pa tapos diyan kila, diyan kila Bibet. Ay, yung kalsada. Kung pa lang yan, bato pa lang, bye-bye pa yan Yung kulango. Oo, diyan bumababa yung mga tika-destino, yung mga pangko. Ang tindahan dyan, yung kay Mrs. Reyes lang. Yung likod na yun, ng mess hall, yung quarters ng mga employees, yun nakikita sa dagat vacant lahat yan. Hindi ko na inabot yung nung araw, wala pang lower road papuntang Kulango sa taas lang ang mayroong train. Yun talaga yung... Huli na rin yung ginawa. Kaya nandun lang sa Kulango, pababa. Oo, bababas Kulango. Tapos umaakyat doon sa taas, papuntang Bomba. Bye-bye pa rin yun. Pag malalim dagat, doon dumadaan ng tao papuntang Hardin. Itong road na ito, naabutan mo pa nga sa dagat na daan. Ang road na yan, hanggang diyan lang sa bahay ni Casiano. Yung kalsada niya. Kalsada nang naabutan. At tinambak lang. Yung harap. Tinambak lang yan. Magpunta kami na sa Baldat. Dagat. Yung Baldat, Nandito, pati. Oo nga, sa cemetery yun. Cemetery yun. Oo, pala. Yung Hardin, saka yung Kulango. Hardin. Kalsada niya. Bali noon, yung mga tao nakatira sa Syok pa. Yung mga employees sa Syok ang iba nakatira. Ginagawa pa siguro itong mga bahay na ito yung bachelors. Pero yun, hindi ko na inabot. No way. Siguro mga 1920s yun, 1925. Saan na kayo papunta? Pauwi na? Hindi, nagalibot kami na sa... Sangat pa lang. Parating pa lang. Malayo pa lang. So, Ito sa likod na ito sa likod. Yun yung pinatayan ni Edmond nung
Ayun ba yun? Yung buhangin na yun. Oo. Doon niya dinala. Yan sa bahay, May puti bahay na na. yan. Oo, yung may bahay na. Yung bahay na may dyan. puti na yun sa taas. Diyan na nagawa ng butas. Ano? Parang, kuwan, balon. Mm. Doon niya tinatapon. Mm. Tapos may nakita sila pa nga uniform ng maestra. Mm. May nawala kasi maestra sa bintuan noon. Bali itong basin talaga, pinakaano yan. Gawaan, anuhan lang talaga ng ano, bangka. Oo. Basin nga pa itong shelter para sa bangka. Ay, ang bangka yun, din lang nga sa gobyerno at saka yung nag-aakot ng bakawan. Ba? May bote yan. Parang may Itong dulo ito ng talipapa, wala pa yan semento. Oo, Bato pa lang yan bato eh. lang. Diyan nagpakinas-pakinas. Yung basin na yon, meron ng pantalan yon, kahoy. Hmm. Yung Ayaw. dulo. Hmm. Yung sa baba niya, naalala ko yan, malilit pa kami. Sila Edna, bumababa dyan, sila natin, huli-huli ng alimango. Hmm. Pero may pantalan na kahoy. Oo, sa loob mismo. Hindi, yun na ang pantalan na Yung yun. pagdala. Ang daming isda pa nun. May tungkol. Di ba kailan na yung Sa- pinalitan ang simento niya ng Oo. kahoy? Abot pala kayo rin pa sa kuwan, malayo. Eh, sangat lang. Yan ang papunta ko ron, yan ang kalis eh. Papunta pa kayo sa Kalis? Oh, ang layo-layo na nun. Oh. Ito, wala pang bahay dito eh. Hmm. Ang bahay dyan lang kay Kwan. Hanggang Kinarding. Hmm. Kasunod yung sa Puros Memorial yan. Ang nagtambak dito, Memorial. Hmm. Bakante to, si Bakan. Hanggang doon kila San Agustin. Hmm. Paglampas doon, Saan ito ang sana. Sa likod yan, sa likod. ganda ng bato, no? Gate, walang bahayan. Yan ang bye-bye. Hmm. Ano, pang kahoy-kahoy dyan. Papunta na ng kolonya. Ang bahay hanggang dyan lang kay Libera. Hmm. Yung kila Using, poultry yun eh. Doon nakatira. May isa pa palang bahay doon, yung tinirahan natin. Nicolas, Mrs. Nicolas. Ayun. Mr. and Mrs. Nicolas. Tapos yung kubo-kubo. Tapos wala nang bahayan. Yung hagda na paakyat doon sa nursery, yung semento doon. Kitang-kita yun. Nursery dyan na talaga yan. Oo. Hmm. Ayan, parang walang tao ang bangka. Maganda yun. Ah, Payupo. Payupo. Harap nila yung kay Casiano. Mandoon yung yung bodega ng gasolina. Hmm. ang mga bato. Hanggang doon pa lang noon yung ginawa yun, okay na madali, hanggang pa lang. Hindi na natitibag itong mga bato. Ay, may barko daw, may ano dyan, may nagpapasok na yate ba yun na ano? Saan? Ni Hanse, ano? Ang doktor ba yun? Dyan sa loob ng basin. Yung huli na. Ano yun? Ang una yung Leonard Wood, Yun na, yun. yung bakal.
May baraderohan yun doon sa bahay ni Biado. Sa baba. Yan ang baraderohan. Doon yan lagi nakabara. Nag-i-explore yan sila Dr. Wade, ako Leonard Wood, mga memorial people. Punta sa Sangat, punta sa Calis. Inakyat nila yan naghahanap ng orchid. Kasi si Dr. Wade, contributor ng fauna sa Mayan Garden ng Manila. Marami siyang na-contribute doon, kahoy galing sa Palawan. Hello? Oo. Yung fire tree siya nagdala dito Pinataniman niya yung upper road na papunta sa Pilapil, yung taas ng Pilapil. Tinaniman niya ng fire tree. Marami pa, gano'n. Sibira mo mga tao, pinahintay nila. Tsaka kasoy. Kung maaga bahay nila Charing sa Magustin, straight yan, may punong nyug. Along this road, hanggang doon sa Puro nyug. hanggang doon sa bahay ni Biado. Yan sa simbahan na yan, nyug yan, makatayo. Pari-pari, uniform May Bakit distance. tinanggal? Tsaka akasya. Malalaki yung akasya dyan. Yung sa likod ng post office, dalawa yan dyan. Sa harap nitong administration, meron pa rin akasya dyan. Di ba noon na, bago lang nagwal yan dyan? Natumba yun nung nagbagyo. Bagyo. Diyan sa administration. Tapos along that, hanggang sa gate, hanggang sa loob na yan. Nataniman yung akasya. Yung harap ngayon ng planta, may dalawa akasya doon. Yung sa harap nila Grosa, sunod-sunod ang akasya dyan. Pinutol din. Ang iba natumbang ng bagyo, pero ang iba sadyang pinutol. Ginawang kabaong ng mga namamatay sa kolonya. Pati yung doon sa Tisa, yung kahoy doon, akasya, gaganda ng pagkaposisyon. Meron pa rin, ngayon, maubos na yan doon. Mayroon pa rin yan. Ginawa nilang basketballan. Pero kinuha yun dahil nga doon sa sa kabaon. Nilalagarin nila sa ubas. Sayang. Yang estatwa ni Leonard Wood, yan ang ni Abiliana Plaza. Ito, Bahura. Oh, Mga blue-blue na yan. sa tabi ng Sangat yan. Papunta na doon sa resort. Bale yung parang yan na rin yung training, lahat yan, malang, yan na Oo, yung lahat yan natututo. snorkel diving. Hirap lang dyan Sangat, sa malalim, maraming pating yan. Ganun? Ayun. Bob. Manual? Manual. Diyan nilalagay yung tilon sa harap mismo ng post office, harap sa pantalan. Nilalagay ang lubid, papasok mga tao, may bayad. May bayan. Oo, lahat, mga doktor, mga empleyado. Yun ang entertainment niya, gabi. Diyan sa basin mismo? Diyan mismo sa basin. Hello? Yung plaza yan. Kaya ginawa ng plaza rin dyan. Kaya Park. kanya-kanyang dala ng silya. The whole family is there. Silent movie. Charlie Chaplin na yan dito. Walang sound. Walang sound. Chaplin. Charlie Chaplin. Kumisan, dinadala niya yung orkestra ng kolonya, sila ang nakatugtog. Tayo lahat, mga doktor, paano dyan? Novelty pa yung movie. Tuwan-tuwa kami nakakapanood. Ano na yan? Kuwan na yan? Sumako? Sumako. Sa pantalan, panalaki, mga pulis. Bakit?
Maraming pating nung araw dyan eh. Diyan mismo sa Pantalan. Baka ng pating dyan nung araw. Aroy. Kasi, yung slaughterhouse dito sa palengke, yung tinatapon lang yung mga entrails, yung mga dugo, nagkaano dyan, kaya infested ng pating. Pumapasok dyan sa tabi ng palengke kung isan. Mga tag-isang dipang pating. Kaya bawal noon mag-swimming, mga bata. Kaya inuuli kami. Kaya sa basin yung ano. Kaya sa basin din nag-swimming. Kasabi, inano raw yan, pinalaliman talaga. Hindi, Binumbong. natural lang yan eh. Kasi putik eh. Hindi sa Pantalan. Binumbay yung American time ba yun? Oh, Natural lang. hindi, yung Hindi yan. Okay. kailan lang yun. Dito na kami ng linumbay ang pinalaliman, di ba doon? Huli na yun. Si Mrs. Soto nga dito. Gumaan dito yung kwan, may request ni Bar. Ang gusto sana ni Bar, paputukin yung kanto ng simbahan doon sa kolonya. Bakit? Ano? Eh yung fragment, galing yata sa kwan yan eh. Sa Leyte, dumaan dito. May sobra silang dynamite demolition. Nilagay nila yan dyan sa basin para maglapad yung bawra. Maalit mabawasan. Binabangk, nilalansya pa yung lubid ng barko, tatali dyan sa dulo ng basin, mayroong poste yan. Yan sinasabi, tsaka doon sa harap ni Biado, meron din. Andun pa rin yun, hindi ba? Yung bato, yung semento. Simento, oo. May poste. Yan pala, binabarahan. O, dyan, kumisan, kung walang bangka, dinadive, no? Mga crew, para isabit yung lubid doon. Yan. Ang commercial boat, may sariling bangka, ibababa, hilahin yung lubid, dadalahin dyan sa basin. Yan, masasabit para makatali na yung barko. Pero noon, hindi pa kuha yung Pantalan, merong movie niyan eh. Ang barko na sa labas, tinatakbo ng lansya dito sa... Considered landmarks na rin yung ano, ng Pulyon. Oo. Yung Yung ano. basin, tapos yung post office na, nandun dyan eh. Saka yung Torre. Torre. Yung simbahan na yan, merong building dyan na bodega ng Leonard Wood. Para sa mga lansya. Ang Leonard Wood Memorial. Merong bodega yan. Yun ang maintenance ng dalawang lansya nila. Yung bakal na ng ano. Nag-explore yung Burgess. Magandang barko yun. Malaki ng ano. Siguro kasi laki ng ano. Kasi laki na. Yun ang bakal. Meron crew. Yung simbahan na yan dati, wala pa yan dyan, di ba? Ayan. Yan nga, yan ang bodega. Bodega. Tapos ginawang park. Bye-bye na yun. Nung na-deactivate na yung memorial, inalis na, giniba. Scrap na yung mga makinang mga pangkanina. Naging flat na lang yan. Post office lang na din. Kaya yung kasama na rin dyan sa plaza niyan. Pinaka-plaza yan noon. Naging plaza siya. Wala pang kamada yun eh. Bye-bye na yun. Maganda nga yung bye-bye dyan. Ang dami naglalaro. Ang bata dyan naglalaro. Parang magbuhangin-buhangin pa. Hanggang doon sa Baraderohan.
Tapos doon, bye-bye pa rin hanggang doon na sa gate. Hmm. Wala pang bahay dyan yung kimerkado niyan, Kamada. May bahay dyan, si Bummer. Yung tindahan. Hmm. Yan sila. Yung tindahan sa atin, si Wallen. Bakit mako-consider na landmarks yung basin sa kanya? Well, it is man-made eh. Hmm. Tsaka yan ang plaza na almost lahat na resident nagpapasyal dyan, kung moonlight. Yeah. Tapos sa araw. Tsaka maganda niyan, pagka may barko, lahat ng tao halos nandiyan sa Nandiyan. pantalan, nagpantay na gababa. Nag-aabang yung mo. mga, ano eh, parang fiesta. Hmm. And Nasa picture na yun. very clear ang pag may barko, lahat Purpose. halos na tao nandiyan sa post office, Oo. nag-antay ng sulat, Tama. nag-antay ng ano. Ano yan doon? Kaya institution ng ano eh. Naging institution. Institution yung post office eh. Yung telecom. Hmm. Hindi na matapos pa ang CD mo? Ayun na lang maganda. Pantalan, yan din ang isang wonder niyang pantalan. Halos lahat din na doktor nangangawil dyan. Papasabit. Mhm. Ang nag-invento ng pasabit si Lami. Sino ba yun? Kilala ni Pining eh. Si Raulo. He is a character. Yan. Hmm. Siya At dito na rin nag-invento niyang na-invento. pasabit. Apat Ah. na kawil lang, sinusuot lang doon sa pagitan ng tabla ng pantalan. Meron daming sap-sap nun, daming tonggo. Pati yung mga opisyalis na kami dyan. Pati yung Amerikano, si Mr. Family. Ay ang tunggaw, ang sap-sap, abot sa baybay. Pag nagsusubad, tarak buhay yung mga bata sa baybay. Pamulat ng sap-sap dahil sinusubad ng mga balo. Kung isa yung balo, nakakapunta na sa buhangin. Dagsang isda mo ako sa bahay dito, maraming isda. Yan na sa harap na yun. May panahon, minsan nangyari yan na lumagsa ang dilis, biro mo mula dyan sa kolonya hanggang sa hardin na yan, dilis lahat yan, nagdikit sa kamada, tawon na ganyan. Lahat ng tao bumaba dyan sa basin, Diba nagsasalok kailan ng yun dilis. ang sinarap-sarap nila dyan? Hindi yun, yung pambihira talaga mula sa kolonya. Dilim yung dilis dyan, oh. Lahat ng tao, pati sila Mrs. Naalala ko yun, sila Mrs. Lariola, Mrs. Cos, nagbabaan dyan. Nagdadala lang ng kulambo, salok ng dilis. Tinutuyo nila, namin. Yung lumba-lumba, pumapasok dyan hanggang sa hardin eh. Sa dami ng isda dito ng araw. Sa isang araw, nakikita mo yung tanggingi, tumatalon dyan sa harap na yan. Maghapon lang, 10 beses mo makikita tumatalon. Tsaka noon, marami panlawin dito. Merong kahoy dyan sa taas ng agila, may kahoy dyan malaki, may pugad yung lawin dyan. Tamo nagadagit dito sa tabi lang na ito. Hmm. Sayang yung mga panahon. Konti lang tao. Ito, ang ganda ng daan na ito kasi kanyugan yan eh. Ang linis-linis Sino bang may-ari daw natin ito? Yeah. Ng isla? Kulyon? Actually, Sandoval Rodriguez. Ang base nila yung Ognisan. Kasi naglagay ng palaisdaan doon ng deep sea Bacolod. Ang planning ng mga Sandoval Rodriguez, magawa ng canning factory sa Salvacion. May Bacolod din dun sa Salvacion, sa harap. Konektado sila dito. Nung in-establish ang yun, sa kanila binili. Kaya naiwan yung mga cattle ranch yan eh. Naiwan yung ibang baka dyan, yung wild. Kaya
Kung yung mga okasyon dito sa Kulyon, pinapapunta din yung mga hunter, nagbabarihan ilang baka. Ginagamit sa Labor Day. Wild. Yan, si Mr. Gabriel ang hunter, Mr. Samarita. Itong tore yan talaga dyan eh. Oo, yun to rin nung ginawa yung post office. Hindi ko alam kung kailan yan tinayo. Ang master station ng Kulyon, Iloilo. Kaya sa Iloilo May tower may din. tower na ganyan eh, doon sa may pantalan. Oo nga, sabi. Kinunan ko yan ng video eh. Yung parang yung unang-unang tower talaga dito na. Kaya ang contact ng telecom, Iloilo. Iloilo, Manila. Ay nung pasok yung hapon, kinuha yung radyo dyan. Pero yung iba na iwan, naging museum piece sa Bureau Post eh. Sa Manila. Hanggang ngayon, nandun pa yun. Sige na. Kaya na nga, ang papang unang postmaster sila dito. Sila yung Villarama. Sa telecom pa siya una. Bago namin postmaster. That will be about way back 1906, Paano ito dyan? 1907. Dahil mo ito isang kopya. Hindi na nga. Hindi na pwede. Dito lang sa Manila ang pinaka-sentro na. Ano dyan, chemist. Aficionado sa boat. Gumawa siya ng speedboat. Tapos may isang tiga-kolonya, Proso. Nagkaintindihan sila, gumagawa sila ng mga speedboat. Outboard. Kaya ang papang nagkaroon din ng outboard. Oo. Ang papang si Mandidong, Sintong. Si Gonzales, meron Crisologo. Postmaster si Lola nun. 2 years siya nag-serve as postmaster. Bago na-apply na siya sa sanitaryo, nasa Bureau of Health eh. Ang hindi pa Bureau of Health, Philippine Health Service. Yun ang Department of Health. Kaya yung Aguila, PHS ang alagay. Philippine Health Service. Ang States kasi, American Health Service yata yan. Pareho eh, pattern eh. United States Health Service. Hanggang ngayon, yun ang kanilang title. Hindi Bureau of Health. Ang nagpagawa niyan si Dr. Chuto. Yung Aguila. kasabay na yan. Isang naging chief. Kasabayan nito mismo, kasabayan nito ng mga basic. Halos kasabay nito. Ayun, mga 1925. Ang memorial yata, 1925 ginawa. Ginuka yung doon, yung
Raimundo Play, yung tisa, yung mukuha ng tisa. Pinambakan yun. Kinamada. Sayang. Yung research niya. Yung tenement house ng Tisa, sayang yun, historical. Saka yung mga tres bolas. Hindi yan dyan pinapatay, may switch yan dito. Sabi nga ba tayo? Bago ba ito? Ano now? What now? Saan? And municipality, kung Ah. ano yung lifestyle ng mga tao ng araw, mga Amerikano, ano ang ginawa nila dito. Dapat i-refine yan eh. Kaya nga, gusto ko nga ibigay kay Roland. Yung libro niya, yung Mr. Barrero, hiramin ko na muna. Ay, cool yun. Dalahin kay Roland. Oo nga. Kasi Okay. siya magsusulat eh. Ang susunod din daw siya. Binigay ko sa kanya yung sulat ni Kwan, yung Budhi. Sino Ni? yun? Yung Atenean na nag-research din dito. Pero siya more of the religious, Ateneo. yung Jesuits. paano sinimulan. Hmm. Yung unang batch na lepers, unang batch, dalawang madre at isang mari. Doon sa Raimundo Playground yung bumaba. Sige lang. Doon yung mga bahay-bahay. Wala pa itong Philippine Health Service. But, ang unang batch talaga, 1904. It was not 1906. 1906, in-establish yung administrasyon. Pero 1904, dinala na yung ibang leproso dito. Yung first batch. Yung bahay nila bibet na yan, yung... Bebet. Oo, yung plasang yan. Nung araw, plaza yan eh. Yung kila Nonoy na yan, yung kila Charing na yan, itong kila Abadjanong yan, yung farmasya, hanggang dun sa tindahan ni... yung bahay ngayon ni Labiring, sa baba. Yun lang ang unang bahay doon. Sa likod nun, yun yung tenement house, yung mess hall. Maganda pa ang tignan niya, plaza yan eh. Yung bahay nila yan, walang bako dyan. Plaza dyan, diyan kumakain yung mga doktor. Pero may bahay na. Primera. Yan, bahay na mismo yan. Simento. Tsaka yung bahay nga ni Arata ngayon. Nakikita yan. Huli na ginawa yung bahay ngayon ni Abadjano yun. Nipa yan. Tapos yung bahay ni Mr. Garcia. Mga nagsusong na. Nagsusong ito, tsaka yung Marcelos. Ito, baka ito. Ang bahay, diyan kina Bernat na yan, kinarding. Masira. Kasunod dyan yung kay sa mga nakatira dyan.
Lagrosa. Simbyong. Hindi. Hindi sila ang bahay ni Nerding, walang tao yan. Pero ginawa na yan ng memorial, bakante. Ang bahay, sunod. Sino nga nakatira na yung naman? Hindi sila Rosa, Rosa yung susunod eh. Bago yung kay Nitang, ang nakatira si Romero. Yung kay Chering, ang nakatira si Mr. Peña. Empleyado ng Leonard Wood Memorial. Ang Leonard Wood Memorial, ang patambak nito. Hanggang doon sa santo. Nung hindi pa yan nagtatambakan, baybayan. Hanggang doon sa gasolinahan. Yung gasolina, ginawa yung bodega doon. Kasi ang belief nila, fire hazard. Nakakala ko yung binubumbong yung ginagawa yung kasada sa baba. Yung sakula mo, paputukan niya ng bilang. Tambakan, yung umpisa ang kinakamata. Ang mga event no, ng magaganda, yung itong tennis court, basketball court, plaza yan eh. Merong school dyan, mga swing, playground. Yung school, hindi ko na inabot. Well, high school. Yung bahay nila Liloy. Ignacio. Si Dr. Mananan. Simbong. Maganda pa yung pala yan. Inaalagaan yun. Ang karakter dyan si mga tan. Zero, pinipiso niya yung tennis court araw-araw. Piniligan. Siya ang takalinis. Tuwing umaga, tuwing hapon, may nag-tennis dyan. Sa dalawang court. Yun yung kinakwento rin ng Mr. Barrero. Yung Hindi sinimento. Mr. Barrero, huli lang dumating. kasama niya. Ang nagdala sa kanila tito, Garcia. 37. Mag-asama. Si Tante dumating dito. Huli na. Pinatay mo na doon sa baba. Dr. Icasiano, nakatira dyan kila Liloy. Kasyano. Walang relasyon kay Ah, naalala ko yan kasi nung umaakit ako dyan, binabati ako ng asawa. Tama nga lang sa kabila. Sa baba, Mr. Gabriel. Ang bahay ni Yuna. Tapos bahay ni Domingo. Okay. Hiding. Yan, engineer. Dito sa bahay ni Herata, si Dr. Samson. No? Tapos mess hall, yung bahay ni Nonoy. Yan ang distributor center. Fish and beef. Yung bahay nila Roman, bakery. Yung likod noon, yung doon, kitchen ng laborers. Ang laborer, may rasyon, pagkain. Prepared food. Yung mga bachelors na doktor, diyan kumakain kila Ila. Yan, may school.
Yung tinatawag na sa primera, first class. Second class yung doon sa likod. Yung pinakasano ngayon. Doon ng mga negro kumukuha ng rasyo. Naalala ko yan, si Maning Mundo. Asawa ko yan. Pag bumaba ka dyan sa umaga, sa bakery, hindi ka lang ng tinampay, binibigyan ka lang ng pandesal. Si Mrs. Garcia, ang nurse kasi yun, naging in charge ng distribution center ng employees. May icebox yan, mayroong freezer yan dyan, may yelo. Yan yung isda, beef, kukuha ka dyan. Bawat empleyado mayroong rasyon. Pupunta yung katulong dyan, kukuha ng isda, kukuha ng karne. Yung ayaw magkuha ng rasyon, maaaring kumain doon sa mess hall, kila-ila. First class. Luto na. Kaya kami, naalala ko yun, may rasyon kaming ice cream. May garapinyera yan, may natin doon. May yelo, may icebox sa bahay. Libre yung kahoy, galing dito sa Sibak. Tapos nag-establish yung mga employees ng our store sa bodega. Contribution sila. Oo. Oh, parang ko. Ayan, may gatas dyan. Lahat na parang commodities dyan kinukuha. Murang-mura. Stateside pa naman. Ang candy namin nun, stateside. Sa co-op niya. Oh. Saan? Sa Amerika nang gagaling eh. Ang Red Cross ang tutulong para i-supply dito. Si Mrs. Wade ba yung Si Mrs. Wade, collection ng ano ito? siya writer. Writer yan ng Ladies Home Journal. Naging asawa ng Dr. Wade. Kasi si Mrs. Wade, nagtuturo sa Philippine Normal. English teacher din sa Smithsonian. Kaya ang papang nag-aral sa normal eh. Second year medicine na siya, magta-third year na. Ay, kumuha ng civil service, napasa siya, naging postmaster sa Baguio. Binata pa? Bago, na-transfer siya dito sa Kulyo, napunta dito sa Kulyo as postmaster. Postmaster din. Telecom. Ang postmaster si Villarama, naging Secretary of Health ng Department of Health. Noong pa pang chief clerk dito, nung chief na si Villarama, nagkita sila dyan, panahon ni Dr. Mundo, just after the war. Eh, noon nag-away sila ni Dr. Raimundo. Dinimanda niya ang papang. Kasi ang papang naging pagador, naging disbursing officer ng kolonya noong Japanese time. Pinag-initan siya ni Raimundo. Muntik niya binaril. Tapos dumating si Villarama, Secretary of Health. Hindi niya alam, ang papang nandito, sila magkasama sa post office. Nung nakita niya ang papang, hindi naman nagpapakita, hindi nagpapalapit. Nangyayari kasi ranking, hindi naman siya chief clerk. Actually, siya ang administrative officer. Nakita siya ni Villarama, bumaba sa Batsilo. Hindi siya, hinila siya, Julio, nandito ka pa pala. Inakyat siya, katabi niya, luma lahat dito. Biro mo siya, yakap-yakap siya ni Villarama. Classmate niya? Pagkaedad sila sa post office. Tinanong siya outright, Julio? Doon ka na sa akin sa Manila. Anong gusto mong pwesto? Ilalagay kita doon. Wala, saan yun? Pamilya na. Yan, kuha na yun, 1946, 47. After the war. Nagulat silang lahat dito, sila Dr. John, patungan, natabi sila. Kaibigan ng papa. Tinanong siya papa,
Bakit dito ka lang sa Polyo? Halika sa Manila. Bigyan kita ng pwesto, doon ka sa akin. Hindi na siya binitaw. Kasi sila magkasama. Nag-transfer. Papa. Hindi, paano siya magtatransfer? Nandito yung mga, ano. Tsaka nasa administrasyon mo siya. Nagpatunga nga sila, Dr. Raymond. Tapos nagkaroon ng anomalya, si Dr. Lara na nag-acting. Natanggal sa pagka-chief si Dr. Raymond. Nagkaroon ng anomalya sa kitchen. In-overprice nila yung supply. Kasi ang negosyo siya nagsusupply ng gulay, isda, karne, ganyan. Pinapatungan nila. Kasabwat yung Cheap. cheap. Binintangan ng papang ni Dr. Raimundo kasi si Dr. Raimundo nung mag-gera, nag-evacuate sa Manila. Ang maiwan dito, ang papang tsaka si Dr. Nolasco ang naging chief. Eh siya ang naging pagador. Nung bumalik si Raimundo, binintangan na minalburst yung pera. Eh, Japanese time nun eh. Ang ginagamit na pera is script. Emergency notes. Legal tender. Sinagot yun, binayaran natin. Kasi, Sino nagbayad? ang Philippine government, nung matapos na ang gera, niredeem yung mga banknotes. Emergency notes. Kasi yan na nga, nagkakaroon na ng anomalya si Dr. Raimundo. Ay, alam ng papang ko anong nangyayari. Natanggal. Ibig niya matanggal ang papang. Siya nag-report. Pinagawa yung auditor, in-audit yung libro ng administration. During the Japanese time until the liberation. Walang na ano. Walang nangyari. Yung pala silang gumawa na ng kalukuhan sa kitchen. Binintangan niya papa. Hindi. Pinagtatakpan nila kasi alam ng papa yung ginagawa nila sa kitchen. Kasabot dun yung si Monteria. Pamaganda ka rin kasi siya ang in-charge sa kitchen. Pag binabayaran na sa payroll, pinapatong nila ang dalawang pera. Ay, malaking bagay ha. Alaman. Ang nagreklamo, kunyari, si Mr. Parangka. Imbestiga siya, tanggal. Sino ang tanggal? Yung chief. Raimundo. Sira siya sa sira ang pangalan. Yung papang nila. Yung berang Panching. nakaalam. Ha? Papang nila Panching. Oo. Raimundo. Oh. Ta- Nag-chief na yun before the war. Nung naggera, umalis. Mm. Ang naiwan si Dr. Lara at si Dr. Nolasco. Ay si Dr. Lara mahina. Si Nolasco naging chief. Ang papang naging disbursing officer. Hindi na sara ang kolonya. Ang bike mo sa loob. Alas 10 na ba? Ayan nga, yung mga story nung panahon ng hapon, marami pa rin nangyari. Naalala ko. Magpapasok na yung Amerikano. Magtarakbuhan na yung mga hapon sa koron. Yung lahat ng tao dito, buong batalyon. Pero yun, maganda, organized eh. Pagka may may assignment ang lahat, dideploy dyan sa harap ng pantalan ko ano. Dumating yung hapon, mga Harap buhat. nag-escape na yung hapon sa koron eh. Yung mga sibilyan na sa mines. Eh, kasi mga kaibigan din dito, kilala rito. Dito sila nagtago. Magtatago sana, eh, ang gera eh. Ang order, patayin yung hapon o ano, huwag pababay. Gabi dumating. Naalala ko yan si Mr. Padilla, si Ed ang parang general. Ed Padrillo. May meeting dito, organized.
Mga doktor, voluntary, mga may baril si Inano ang hapon na nagtakbo dito. Ay sabi hulihin, akong messenger lang, akong nasa messenger. Diyan sa dulo ng basin bumaba. Yung mga bolong batalyon, sila, lahat na empleyado, dito sa likod ng Bachelor. Di bulong-bulong ang blackout. Oh, may hapon, apat. Yung mga hapon bumaba na. Pero yung mga volunteer guard na may mga baril, nandiyan sa palengke. Dumaan na yung hapon, dala yung mga maleta, dinala dyan sa Bachelor. Eh di bulong-bulong nga, anong order? Sabi, hulihin ang buhay. Pero yan, si Cobal, Bumbungero, si Mar, Baril, si Bandilong, Mr. Ramos, ano ko yan eh. Dapat Di nung nakaramdam yung hapon, inutosan ako, sabihin mo doon sa mga ano, ayan sila, yung mga may baril, hulihin ang buhay, hulihin ang buhay. Balik ako dito. Nakaramdam yung hapon na, kasi maraming tao dito sa likod ng Bachelor eh. Malilintik ka sila. Tumakbo ulit yung hapon, nagsakay sa bangka nila. Saan po ito? Hindi nagkagulo na, nagsigaw na. Yung mga bulo batalyon nagtarakbo na. Hindi na nila nahuli. Si Mr. Palillo, nagtakbo niya sa ilalim ng Bachelor. Nagtaguan na eh. Ay, putokan na. Nagputukan? Magpuputokan na. Ang mga iba, nakakyata na mo, paakit na sa kulon niya. Pati ako, napatakbo na rin ako. Pagkakit ako dyan sa hagdanan dyan, pumutok na yung bumbong. Kaya po na ngayon, hindi rin tinawaya po. Sige, ang putok-putok nila. Ay, mga 22 din lang ang baril. Wala rin na tawa, nakatakas yung hapon. Saan nagpunta kaya? Ay, bumalik siguro sa koran. Hindi na alam. Pero yung nagkatakutan na. Kinabukasan, usapan, sabi, lulusogin na ng hapon ang kulin. Evacuate na lahat, punta na sa kulon niya, punta na sa, wala nang tao dito sa balat. Ay, nilansya yung hapon, yung pakpak. Malayo pa yan, didinig na. Nandiyan sa buhay, di pa. Limas ang tao, punta sa kulon niya. Doon hindi sila makapasok. Taguan sa mga laboratory niya, sa mga ospital. Kasi yan nga po, ayaw pumasok sa kulon niya, takot sa leproso. Wala rin. Dapat ikaw doon, nag-claim nga ikaw, messenger pala nung... Wala. May kuwan kaya. Sakol yun lang yan. Yan, mga doktor, volunteer. Naalala ko yan. Bata tapang. Pag sabi, may hapon na darating, deploy na sila dyan sa harap ng basin na yan, ang pantalan, no? Mga gwadya yan. Order ng chief. Ewan ko, maski siguro si Nunoy, maalala niya. Ako naalala ko, ako naging messenger. Paputok nila nga po dyan sa mission. Tapon yung bumbum, putok niya sa dagat. Hindi rin natawa yung bangka. Naalala ko. Sila Along, nagtarakbuhan na lang sila mga bulong. Ang tawag noon, Bulong Batalyon. So, alam ko rin yung Bulong Batalyon. Grabe. Patay ka na. Oh.